Ano dapat i-take sa NMAX tuwing mag-ride? Sigamit ng motor? Para hindi tayo maging siga, ito yung mga dapat natin i-check sa motor natin. Alright, yung fuel level, gandun lang dun sa ilalim ng tubo. Maximum level or nasa tama pa yung langis nyo. Another episode mga pengo. For today's episode ay ano dapat i-check sa NMAX tuwing mag-ride. Yan ang ating topic ngayon. Andito lahat yan, yung for safety ng ating motor. Ano dapat i-check bago gamitin yung motor, bago mag-ride, mag-long ride or short ride man. Ito yung mga dapat nating i-check sa ating motor. So ikaw po ay sigamit ng motor, di mapag-tension, di mapag-tick ng motor, palaging tumitirik sa kalsada. So ikaw ay sigamit ng motor pag ganyan ka. Para hindi tayo maging siga, ito ang mga dapat natin i-check sa motor natin. Alright, ito magandang view. Ayan, gusto kong mag-ride. Sa wakas sumaraw na. Alright mga pengo, so ito ang mga dapat natin i-check sa NMAX natin. Number 1 is fuel. Dapat natin check bago mag-ride kung may gas pa ba tayo. Siyempre pag wala tayong gas, titirik tayo nyan. Tapos kadalasan nga pag palagi tayong naubusan ng gasolina, naghahanap ng gasolina yung fuel pump, higop ng higop, napapersa. Kaya yung iba nasisiraan ng fuel pump. Fuel level, yung fuel level gandun lang dun sa ilalim ng tubo. Kailangan may air na natira dito sa tangke natin. Pero kung mag-long ride kayo, pwede nyo isagad. Pag 1 bar, tapos blinking, yun. Kailangan nyo ng gas. Kasi pag blinking, reserve na yung ginagamit. Siguro 1.5 liters lang yun. Yung reserve fuel. Number 2 is engine oil. Check nyo yung engine oil nyo kung tama pa yung oil level. Sa dipstick natin makita yung oil level. Hindi na lilinis, sorry. Dito sa dipstick merong mga guhit yan. Pinakang isang guhit, low na yung oil level nyo. Pero pag nandito sa pinakang taas, maximum level or nasa tama pa yung langis nyo. Sa pagdidik naman, punasan nyo lang mga pengo, pasok nyo uli, tapos huwag nyong ipitin. Parang sinawsaw nyo lang, yan, ganyan lang. Huwag nyong sasarado, nakasagad lang ganyan. Tapos i-check nyo kung hanggang saan. Hanggang dito siya, yan, full, okay pa yung langis natin. I-check nyo yung tagas kung meron o wala. So sorry, maputik. Ito yung gear oil drain plug. Giantuin nyo, kapain nyo kung basa, tuyong-tuyo. Tapos ito naman yung sa oil drain plug, saan na ba? Ito, kita nyo ba? Yan ang kamay ko. Kapain nyo, yan, wala. Ibig sabihin, maganda pa yung washer. Number 3 mga pengo, coolant. So importante yung coolant para hindi mag-overheat. Pag check naman ng coolant, hindi siya nakikita sa kaha, walang butas. Kaya dito na lang i-check. Tanggalin nyo lang yung apakan nyo. Kita nyo dito. Ito yung takip. Check nyo. Tapos silipin nyo lang dito yun. Masisilip nyo siguro yun. Yung oil level. May high and low rin yan mga pengo. Yun ang pangit dito sa NMAX natin, hindi nakikita yung oil level ay coolant level. Pero pag kulang, alam yung kulang ay dagdagan, add if needed. Dito may hose dito sa may radiator. Ito yung radiator nya, so check din yung hose. Mga brakes, check lever play. Ito kung maganda may play, saka yung tumutunog, saka yung switch. Tingnan yung mga switch kung nababali. Kadalasan yung nababali dito ng switch, brake switch. Ito yung nagpepreno kapag nag-start tayo. Ito, importante ito.
para mag-start ang motor. Ito yung nababali. Gawa ng sa mga takip sa side cover. Meron takip na sa side cover na baligtad. Di ba? May lock yun. Pataas siya. Baga, pag na-unlock mo, pataas siyang ganun. Hindi siya pasarado. Pabukas yung spring. So, mag-ingat na lang sa mga gamit nyong side cover. Side pocket cover pala. Brake pads. Tignan nyo kung nakikita naman yan. Flashlight naman yan eh. Yung mga brake pads natin. Front saka rear. Then alright, so tignan nyo yung brake pads. Minsan ginagawa ko, sinisid ko dyan kung makapal pa. Pero may isa pang paraan para matik kung buo pa yung brake pads or makapal pa. Yan, dito. Pwede nyo yung silipin yan, i-level nyo na lang yan, diretso nyo yung manibela. Yun makita dito na mayroon pang brake fluid, tapos malinaw pa. Ganyan malinaw. Pag may itim na, palitin na yan. Siguro mga 2 years, palitin na yung mga brake fluid. Saka dito, sa kaliwa, ganun pa rin, buo pa rin. So, check nyo yung mga leakage sa mga hose, mga dito, hose, saka dito, sa yung bleeder. Check nyo kung may tumatagas, saka dito, sa bolt, tignan nyo. Pati yung likod, tignan nyo, yung kung may tagas, ito, maputik lang. Hindi ko pa naililisan eh. Lagi kasi umulan, kaulan lang. So, hindi pa tayo na paglilinis. Suggest ko lang, pag bumaba siya, ay huwag nyong lalagyan ng brake fluid. Huwag nyong dadagdagan. Kapag nakapod ang brake pads, bumababa yung brake fluid. Ibig sabihin, yung piston, lumalabas. Tapos bababa yung brake fluid. Pero kung, halimbawa, naupod na yung brake pad, magpalit ka ng brake pad, tataas uli yung fluid level natin. Kaya, huwag kayong magdadagdag palagi. Number 5, throttle grip. Check nyo yung throttle nyo. Kung pag-feed nyo, full throttle, o open, fully open, tas close. Tignan nyo kung mabalik, kung smooth siya. Kung smooth siya. Tapos, merong pre-play yan na siguro 2mm, ganyan. Or 1mm. Parang 1mm lang ito, no? Konti lang yung... Tapos, pwede mo siyang adjust. Kung gusto mo, medyo malaki yung pre-play, medyo yung adjust dito. Kaya may play yan, para may konting delay, habang medyo mapit mo ng konti, ay hindi siya delikado. Safety pa rin. Center stand, saka side stand. Sa center stand naman, tignan nyo kung hindi siya umangat dito sa may makina. Pasin nyo kung makunat, tumitigil sa gitna. Kumbaga nakababa. Ito naman sa stand, tignan nyo kung maganda yung play. And yung switch, tignan nyo kung linisin. Pero para sa akin, hindi naman siguro, no? Nakatago yung switch. Parang cut off ng power yan pag nakababa yung sa stand. Kaya di natin sa may ignition siguro yung cut off ng power nito. Kaya minsan kapag nakababa ito, hindi maandar yung motor. Number 7 ay chassis fastener. Yung mga bolts na screw kailangan mahigpit. Mga screw na to, yan, sa kanya chassis sa loob, ito, mga bolt and nuts, screw, yan, lahat kailangan mahigpit lahat. Dito sa taas, sa manibela, yan, para hindi kumakalog yung ating mga pairings, saka yan, no, para hindi maluwag. Yan, kailangan yung tingnan, pati yung loob, baka katagalan sa vibration ay lumuluwag yung mga bolts and nuts, saka screw. Number 8, checking lights and switches. So bago tayo magmotor, check nyo yung mga lights, check nyo kung maandar, yan, yung ignition. Check nyo ito kung okay, signal light, check nyo, maandar yung signal light natin, yan. Tapos kabila natin, yan, saka hazard, yan,
hazard. Yan, naka-hazard yan. Saka yung brakes. Ito. Tingnan yung brakes kung umiilaw. Ibig sabihin, maganda pa yung mga switches natin kung gumagana lahat. Tapos horn. Yun. Number 9, wheel and tires. Check for damage, for tire light, for tire air pressure, and change if needed kapag yung gulong mo ay pudpud na. So far okay pa naman. Check your damage. Pag nalaba kayo, check nyo kung may damage yung mag sa itong gulong natin. For mags, bengkong, pag nalubak yung na-UP yung gilid, yan, tapos may crack, i-check nyo lang. Tapos yung gulong, kung sa red light, so okay naman. Sa gulong naman, minsan nagkakarak dito, nagkakabutas, may pako. Tapos pag umabot na sa limit, dito may limit dito, pag umabot na dyan, palitin na yan, kahit hindi pa pudpud lahat. Basta umabot sa tire limit, yan, palitin na kasi delikado eh. For your safety, palitin kapag may damage, may crack. Tapos pag expired na, dito may makikita kayong date of manufacture, 51 weeks of 2024 yung manufacture date. So 5 years yung validity dito, mga tayo. Check nyo yung bearing kung hindi kumakalog yung harap na gulong para safe tayo. And number 10, engine condition. So engine condition natin ay maganda patunog ng engine, smooth pa yung engine sounds, saka responsive. Tapos yung idle speed, kailangan 1.5 RPM or 1.3 RPM. Pag pinaandar nyo, no? Dito makita nyo sa tachometer. Pag pinaandar nyo, yan, nasa 1.5 RPM. Medyo mataas pa yung RPM natin kasi cold start. Sa mga scooter, kailangan 1.5 RPM. Pag 1.1, 1.2, lagi na mamatayan. Alright. So, yun lang. Alright mga pingo. So, ilang ating vlog for today. Hindi tayo magkita ngayon. Nasa kainan tayo sa Cafe Lia. And mag-vlog tayo. Dapat natin i-check sa NMAX tuwing mag-ride tayo. Short ride, pumasok sa trabaho. Or tambike. Sa long ride, short ride. Sabi ko na pala yun. Pag may tayong pinupuntahan. Siguro kapag check nyo weekly kapag working, pero kung di ba mag-ride kayo, minsan lang kayo mag-ride, so bago kayo mag-ride ay i-check nyo muna. Halimbawa, bukas ang ride nyo, ngayong hapon pa lang or gabi, i-check nyo lahat yung kondisyon ng motor nyo para safe tayong uwi sa inyong tahanan. So, recap ko lang yung dapat na i-check. Fuel, engine oil, coolant, brakes, throttle grip, center stand, saka yung side stand, chassis, fastener, yung mga bolts, nuts, screw, and kailangan maigpit, tighten. Saka lights, mga switches, yung mga headlights, saka signal light, brake light. Importante yun. Number 9, yung wheels and tires. Yun ang pinaka-importante. Kailangan walang butas yung gulong nyo. Saka maganda yung hangin. Hangin ng gulong ay sisir ko na lang. Ito ay yung harap na tire air pressure natin ay 22 sa front and 25 sa rear. Pero yung recommended ay 22 sa harap, sa likod ay 36. So, number 10, engine condition. Kailangan condition ng motor nyo pag magra-ride kayo para walang aberya. Check nyo lahat. Alright, mga pingo. Yan ang ating vlog for today. Kung nagustuhan nyo ang aking vlog, mga pingo, kindly click the subscribe button and bell notification for more updates and episode. Comment down below, mga pingo,
sa mga hindi ko pa nabanggit kasi ito yung pinagbasahin ko yung sa manual, so yun lang yung binanggit ko. Marami pang iba siguro yung dapat i-check. Alright mga pengo, stay safe and ride safe always, and bye bye. Ingat palagi mga pengo sa ating mga ride.